Okay mga Lods, pag-usapan po natin ngayon si Oh My Venus, okay? Kasi si Oh My Venus po, sa mga hindi nakakakilala sa kanya, isa po siyang gamer. Dati siyang blacklist pa rin ba si Oh My Venus ngayon? Pero isa siyang masasabi nating isa sa mga pinakamagagaling na gamers dito sa Pilipinas. Ngayon, nasa Hawk na yata sila, yung HOK na tinatawag. Kaso, quite recently mga Lods, yung pangalan niya po ay nasa listahan ng mga kakasuhan ng CICC. Now, if you are familiar with the Nico David content on on matters of gambling, we've already called out yung dati niyang company, kasi yung dati niyang company is also promoting, or they let these young individuals na mag-promote ng sugal. Just so you know, hindi na to mga minors kasi now, as of right now kasi meron tayo nasa atin yung tinatawag kong listahan. So, ang known dito yung Rivalry at saka 1xBet. Siguro it's best na before we proceed with our arguments, kailangan muna natin ng factual foundation dito. Which is tingnan natin kung yung kunyari, yung 1xBet, kasi makikita naman natin dito. Ayan. Wala. 1x. Tingnan natin. 1x. Oh, wala. Rivalry. Wala rin. So, yung mga nabanggit kong sports gaming pages, sports gaming promotion, wala sila dito sa listahan na to insofar as Pagcor the list is concerned, kasi pwede nyo namang i-search yan eh. Now, I would encourage everyone, baka kasi mali ako eh. So, hanapin nyo lang din tong listahan na to. Now, going back kay Venus dito, teka lang, siya lang yung napangalanan. Pero siguro it's best na mag-browse natin mismo yung page niya. Ito, Oh My Venus, yung may blue check mark. And tingnan natin kung ano yung pinopromote niya. Allegedly, ito, tingnan natin. Yung passion na nag-uumpisa ng kwento natin na hindi natatapos sa iisang bagay lamang. Okay, sige. Ano ba to? Mag-watch party buffering. Wala rito eh. Ang tanong dito, ano ba to? Sa watch party, okay. So nagkaroon sila ng donation drive, okay lang naman 'yan. Pero ano yung sinasabi ng CICC na pinromote ni Oh My Venus? Kasi ang naalala ko lang talaga yung Rivalry tsaka 1xBet. Kasi kung ganyan yung sistema na pwede nilang balikan yung mga dating pinromote nila, di dapat lahat ng kasama ng Oh My Venus, di dapat din damay sila. Tama, di ba? Kasi unfair kasi yun kay Venus kung siya lang yung kakasuhan dito. Nasa na yung iba? Di ba usually may kasama yan, yung Wise, di ba? Asan yun? O yung dati niyang management, hindi ba dapat din kasuhan din yun? Ang point ko rito kasi parang short-sighted yung pagkakaso. Dapat yan, lahat ng nag-promote, apektado. Ganun lang naman kasimple yun eh. Wag tayong selective sa kakasuhan natin kasi unfair yun sa kanya, and unfair din yun sa taong bayan kasi pera natin yung gagamitin dyan eh. I'm all for magkaso kayo ng magkaso kung legal na, kung tama naman yung kakasuhan, kasi this implies kasi asan na ba yan? Asan na ba yan? Teka lang, hanapin natin. Putik, nawala this implies kasi na yung final ng CICC, they have enough evidence to at least put this into court. Masasampa nila sa korte ito 100% eh. Or sige, wag naman 100%, 95%. Ganun sa yung kanilang ebidensya against kay Venus. So, bakit sila nag-case build up kay Venus pero hindi dun sa iba? And ang masakit dito kasi, alam ko kasi si Venus, hindi siya ganun kalaking promoter in the sense na hindi siya nag-i-scatter. Okay, asan yung mga scatter boys ng ML? Di ba dapat sila yung unang kasuhan doon? Kasi mas marami at mas malaki yun. Yung management nito na nag-encourage sa kanila, kasi sigurado mo, si Venus, hindi yan yung kakausap doon sa dati nilang pinromote na mga, di ba 1x yata yun, tsaka Rivalry. Hindi naman siya yung kakausap dun eh. Ang kakausap dun yung management. Hindi ba dapat mas liable yun? Kasi yun yung kumuha. Sila yung middleman nun eh. Di ba? Kasi sila yung nakipag-deal for Venus eh. Di ba? Again, I am not saying na hindi na absuelto dapat si Venus dito. I am here saying that we should be fair. We should be fair for everyone.
'Di ba? And hindi kasi siya yung pinakamalaking gamer dito sa Pilipinas. Hindi siya eh. Siguro he is one of the most popular. Sige, lagay natin doon. Pero it doesn't mean na ano siya na hindi ibig sabihin nun ay ah hindi ibig sabihin nun ay siya lang yung ano, siya lang yung tawag dito, siya lang yung dapat kasuhan. Dapat kasuhan lahat 'yan. Kasuhan dapat lahat ng kasama niya, including the management. I actually would like na yung management niya yung makasuhan, yung previous management niya. Kasi alam ko sila yung nag-deal doon eh, doon sa mga doon sa mga talents nila noon, 'di ba? And remember the Dota team. Gusto nyo pag-usapan natin yung Dota team, 'di ba? Yung Dota team na 'yon na laki-laki nung binayad doon. Ang intindi ko, ang nagbayad, yung funds na kinuha doon galing sa Sugal Promotion. Why is there no paper trail doon? That's, I think it's impossible to understand that, to not see that, see that angle. Kasi sure ako, yung mga Dota players na hindi pa nababayaran, pwedeng tumistigo against doon sa mga tao na 'yon. Gets nyo ba? Gets yung pinaglalaban ko rito. Unfair kasi yan. Sa isang tao lang yung kakasuhan nila. Kasi kita mo, pag tinignan ko tong listahan na to, it seems to me nakalat-kalat siya. Wala siyang, halimbawa, si Merc, si Wamo, si Tony, mga vloggers yan. Okay? Si Boy Tapang, si Cherry White, vloggers din ulit. 'Di ba? Yung iba mga motor vloggers. Tama? 'Di ba? Yung iba motor vloggers. Yung iba naman, mga malalaki sila on their own right. Kunyari, pero si Oh My Venus at saka si 150, sila lang yung nasa sphere ng gaming. Eh kung ako yung tatanungin mo rito, sa gaming nga mas laganap yung mga scatter eh. Sa gaming nga mas laganap yung mga nagpo-promote ng link eh. Kasi araw-araw sila nag-i-stream eh, di ba? Tama. Tama eh. Kayo, miski kayo eh. Alam niyo yung sinasabi ko eh, kayong mga nanonood sa akin eh. If you have spent, kasi halimbawa si Fowler minsan lang mag-post yan. Of course, pag nag-post yan, viral. Pagka nag-promote yan, viral. So, hindi niya kailangan araw-araw mag-post. Pero, ang isang gamer, araw-araw yan nagpo-post. Araw-araw yan nag-i-stream. Araw-araw yan may content about sa gaming niya. Naglalaro yan sa mas matagal yung screen time niyan. Kasi ganito eh. Kaming mga content creator, you spend ganito kaliit na oras lang, especially yung mga short format na content creator, ganito lang kaiksi yung sineshare nyo na oras sa amin. Gets nyo? Meaning to say, kung magpo-promote kami, dapat sabihin na namin agad sa simula pa lang ng video para mag-gets nyo na agad kung ano yung pinopromote namin. Kasi nga, ang liit lang ng window namin for us to promote yung kung ano man yung po-promote namin sa inyo, 'di ba? Pero yung mga gamer kasi, the whole stream. 'Di ba? Pag-click mo, nandun na yung link. Pag-click mo, nandun na sa baba. Pag-click mo, nandun na yung logo. Meaning to say, from start to finish, kahit saan ka magsimula, nandun yung promotion nila. So, in a way, in my opinion, sa nakikita ko, for the longest time, mas effective silang mga promoter ng kahit anong bagay, not just the sugal, not just the whatever na pinopromote nila, they are very effective in promoting things. This is why pansin nyo, yung mga sugal at one point in time, pansinin nyo to dati, okay lang sa kanila yung insert sa simula. Daalala nyo, di ba, kunyari, papanoorin nyo ako, tapos mag-insert ako ng 30 second to 45 second na sugal promotion. Pero naiba na yung format na yon. Ang gusto nung mga nagpo-promote ng sugal is dapat ini-stream nyo na yung laro nyo. Gets? Kasi nga, mas effective yon. Psychologically, mas effective yon. Kasi nakikita nila, nag-e-enjoy ka, nagpe-pretend ka na nag-e-enjoy ka. Kaso, ang pretend mo talaga doon, kasi bayad ka, manalo matalo ka, bayad ka doon sa ginagawa mo. 'Di ba? So, nakita nila, mas effective yon. Kasi nga, 'di ba, yung ABC ng behavioral psychology, 'di ba? Antecedent, behavior, and change. Yun yung tatlong mangyayari sa'yo if you spend X amount of time watching someone. Ganon, di ba? That's why ako, as much as possible, sa maigsing pagsasama natin is sa 30 minutes a day, 20 minutes a day natin pagsasama, sa bawat scroll nyo sa akin, sana may natututunan kayo ng konti lang. Kasi nga, ABC of behavioral psychology yan. Antecedent, behavior, and change. Kaya pag pinapanood nyo ako, gusto ko natututo kayo. Pero dito sa mga to, they are promoting something very dangerous. Now, going back kay
going back kay Venus, bakit si Venus lang? Hindi kasama yung management. Hindi ba dapat yun yung masabuli nyo? Kasi mas marami silang mga tao na under sa kanila. Ba't yun? Si Venus lang. Hindi ba pwedeng yung, di ba may partner yan na ganun din naman yung ginagawa? Why only one person? Why only focus on one person na siya kasi yung pinakamaingay talaga. Pag kinasuhan mo, kita mo to, nag-viral agad. But I'm telling you, may mga big fish pa dyan. All you have to do is search some more. I'm very willing to give you my information na alam ko, di ba? Pwede. I ain't hard to find. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.